Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi umano compliant sa rules ng Commission on Audit o COA ang ilang dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Senate Impeachment Court kaugnay ng paggamit ng ahensya ng confidential funds nito. Iyan ang inihayag ng bagong testigo ng prosekusyon sa muling pagpapatuloy ng impeachment trial. Mula sa Senado, ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ba ang mga natalakay ng impeachment court sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw? June, iniharap nga ngayong araw ng House Prosecution Team yung ikatlo nilang testigo dito sa Article of Impeachment kaugnay doon sa confidential funds misuse, misappropriations, saka yung irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte. So ito si Attorney Roderick Mawil na siyang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. So siya, si Attorney Mawil yung nakapansin na mayroong kulang-kulang umano doon sa mga dokumento o detalyeng isinumite ng Office of the Vice President maging ng Department of Education kaugnay doon sa kanilang liquidation report patungkol dito sa confidential funds. Sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inuupo sa witness stand ang testigo ng prosecution na si Attorney Roderick Wamil na siyang former state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Ibinahagi ni Attorney Wamil na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO mula 2014, si Vice President Duterte lamang ang kanyang na-audit na nagkaroon ng confidential funds. Dahil po, since nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sa pagharap niya sa impeachment court, ibinahagi ni Attorney Wamil na lumabag umano sa Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President dahil sa kabiguang ilagay sa kanilang financial plan ang specific confidential activities kung saan gagamitin ang pondo. Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the Joint Circular. Ipinakita rin sa trial kanina ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang accomplishment report ng OVP na may pirma mismo ni VP Duterte. Office of the Vice President. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance which include the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency, quarterly accomplishment report at yung proof of submission to the Office of the President. Base sa accomplishment report, ang utilization of confidential and intelligence funds na ipinakita sa paglilitis inihayag ni Attorney Wamil na may item na nakalista na hindi allowable, partikular na
ang provision of medical and food aid na 40 million pesos, pati na ang 10 million pesos aniya na payment of incentives o traveling relative to the confidential operations. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Maliban dyan na damay rin sa kwestiyon ng item B o ang payment of reward dahil bukod sa accomplishment report, hindi aniya nagsumite ang OVP ng mga documentary evidence upang patunayan ang tagumpay ng surveillance o information gathering activity. Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer. Idinetalya rin ni Attorney Wamil ang ilan sa tamang pagkakagastusan ng confidential funds. Kabilang dito ang pagbili ng impormasyon na kailangan sa formulation and implementation ng programs, activities na relevant sa national security at peace and order. Maaari ring gamitin aniya ang confidential funds sa pag-upa ng transport vehicle o iba pang materyales na may kinalaman sa confidential activities. Kasama rin ang bayad sa mga impormanteng hindi empleyado ng gobyerno. Sa kabila ng mga ito, bago pa man ang direct examination ng prosecution, pumayag na ang defense team ni Vice President Duterte na mag-stipulate sa ilang exhibits maliban sa umano'y paggasta ng OVP sa 125 million pesos sa loob ng 11 araw. The Office of the Vice President also received confidential funds in the amount of 125 million on December 20, 2022, which it used up in 11 days. No stipulation, Your Honor. June, ipinaliwanag kanina ni Attorney Michael Poa na siyang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte kung bakit hindi sila nag-stipulate dito sa nasabing impormasyon o detalye. Sabi niya na mayroon pa silang explanation para rito at meron pa silang maaaring gawing cross-examination kaya nga hindi muna nila in-stipulate yung bagay na ito. So bukod dyan, hindi rin nila in-stipulate kanina yung mga acknowledgement receipts. Ang paliwanag naman ni Attorney Poa, they just need to be sure na masuri yung mga nasabing dokumento, lalo na at sabi niya marami-rami ito dahil nasa 3,000 to 4,000 yung mga nasabing documents. Pero overall, sabi ni Attorney Poa, pagkatapos netong trial kanina na wala namang gaanong pasabog na binitawan si Attorney Mawel dahil karamihan ng kanyang mga idinetalye ay kumbaga nabasa o nakita na ng defense team. Pero doon nga sa unang bahagi nitong ika-11 trial ni Vice President Sara Duterte, more on binanggit lang ni Attorney Mawil yung mga ilang detalye na kulang doon sa mga isinumiteng dokumento ng Office of the Vice President. So kabilang dito yung mga hindi compliant na documents dahil bigong ma-enumerate o madetalye ng OVP doon sa kanilang financial report or financial plan yung mga specific na paggagamitan nitong confidential funds na pondo. And gaya rin nung nabanggit kanina ni Attorney Mawil, doon naman sa accomplishment report na ipinasa ng OVP, may mga nakalista doon na hindi nga allowable base doon sa joint circular na pinagbabasehan ng Commission on Audit. So ayan muna yung update doon sa unang bahagi ng trial ni Vice President Duterte. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Naghain ng petisyon si Senator Rodante Marcoleta sa Korte Suprema upang hilingin na ipawalang bisa ang desisyon ng Office of the Ombudsman na pagkakaso sa kanya kaugnay ng flood control scam. Sa arraignment kanina, tumangging magpasok ng plea ang senador. Ito ang balita ni Dante Amento. We have to avail of whatever legal remedy open to us. Dumulog na sa Korte Suprema si Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ng senador ang desisyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder at paglabag sa Presidential Decree o PD No. 46 o pagtanggap ng regalo kaugnay noong 2025 elections. Mayroon ng pending
We'll just have to wait for any action. Ayon sa kanyang abogado, kasama sa kanilang petisyon na may naging pag-abuso umano ang ombudsman sa inilabas nitong desisyon. Kaugnay nito, tumanggi ang mambabatas na magpasok ng plea sa arraignment sa kasong paglabag sa PD 46 kanina. Kaya ang Sandigan Bayan First Division na ang nag-enter ng not guilty plea para sa kanya. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what po? Of the ombudsman. Resolution of what po? Of the Resolution of what? Itinakda ng hukuman ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13 at sa September 7 naman ang pre-trial. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng ombudsman na alisin sa listahan ng mga akusado si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay sa kasong graft na kinasasangkutan rin ni Senador Jinggoy Estrada, bunsod ng umano'y sabwatan nila upang makakuha ng kickback sa flood control at infrastructure projects sa Bulacan. Sa resolusyong inilabas ngayong araw, tinanggihan ng korte ang motion na naglalayong gawing state witness si Bonoan. Ang pag-aalis kay Bonoan sa listahan ay maaaring o mariing tinutulan ng kampo ni Senador Estrada dahil mababago umano nito ang teorya ng prosekusyon at may iwan ang pananagutan sa kanya mag-isa. Sumang-ayon ng Sandigan Bayan sa argumento ni Senator Estrada at sinabing ang pag-amyenda sa impormasyon ay itinuturing na substantial o malaki ang epekto sa magiging depensa ng akusado. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiyansa si dating Senador Ramon Revilla Jr. sa kaso malversation. Ang kaso ay kaugnay na pagkakadawit nito sa flood control project anomaly. Ayon sa palasyo, hindi naman hawak ng Pangulo ang judiciary na may hiwalay na kapangyarihan kahit pa kilalang kaalyado ng Pangulo ang dating senador. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. Pagsasama-samahin na ng National Bureau of Investigation ang lahat ng kaso na may kaugnayan sa flood control projects. Ayon sa NBI, mayroon na silang 27 flood control projects na iimbestigahan. Isa na ang proyektong inendorso ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ito ang balita ni Benedict Samson. We have to wrap up our investigation with the flood control. Inihahanda na ng National Bureau of Investigation ang mga ebidensya para sa gagawing investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sa kasalukuyan ay meron ng nasa mahigit 27 flood control projects ang kanilang nakahandang imbestigahan. Kabilang na rito ang sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na anomalya sa flood control project sa Taguig City. We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Kaugnay nito, posible namang hilingin ng NBI kay Senator Lacson ang dokumento ng flood control projects na isinamitin ng senador sa Office of the Ombudsman. I think yung kay Senator Lacson, pinailan niya sa Office of the Ombudsman. If he will voluntarily give us, share it to us, we can write a letter to him to provide us documents also for our investigation. Dagdag pa ng hepe ng NBI, kasama na rin sa 27 kaso ng flood control project ang iniuugnay kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang district engineers ng DPWH. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanawagan naman ang kanyang sa mga halal na opisyal ng gobyerno na hindi sumusuporta sa posisyon ng pamahalaan sa issue sa West Philippine Sea. Ayon sa palasyo, wala itong nakikitang mali sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsidera ng mga ito ang pagbibitiw sa pwesto kung ang suporta nila ay nasa China kaugnay ng usapang teritoryo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Mas mabuting lumantad na ang mga politiko o mga halal na opisyal na hindi sumusuporta sa posisyon ng pamahalaang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang mensahe ng palasyo kasunod ng pagbatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y pumapanig sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa kongresista, ang mga halal na opisyal ay iniluklok sa pwesto ng taong bayan at ang pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa pagbansag ng pro-China kundi na ipapakitaan niya ang katapatan sa bayan sa serbisyo publiko. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pinag-uusapan dito ay paninindigan at pakikipaglaban para sa Pilipinas. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. Wala ring nakikitang mali ang palasyo sa naging pahayag ng Defense Secretary na dapat ikonsidera ng mga halal na opisyal ang pagbibitiw sa pwesto na pumapabor sa posisyon ng China sa West Philippine Sea issue. So wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Nilinaw naman ni Yusek Castro na magkaibang usapin ang pang-ekonomiyang relasyon ng Pilipinas at Beijing sa issue sa West Philippine Sea. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Muli namang tiniyak ng Malacanang na mananatiling nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling ang paninindigan ng administrasyon sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang time frame kung kailan sinimulang planuhin ang tangkang pag-set up kay Executive Secretary Ralph Recto para sirain ang imahe nito. Samantala tinawag ng palasyong kasuklam-suklam ang tangkang character assassination laban kay E.S. Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process, no? So kailangan magpaliwanag sila. Yun naman yung proseso dapat ng batas eh. May binanggit, but we have to inform them na binanggit sila. And the part of the due process is the investigation. So I encourage them to participate. Ipinatatawag na ng National Bureau of Investigation sa August 6 sina Batangas 1st District Representative Leandro Labiste at dating Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jacinto Jing Paras.
Ito ay upang bigyang linaw ang aligasyon laban sa kanila matapos ang rescue operation ng NBI National Capital Region sa 5 babae na biktima ng human trafficking activity. Lumabas sa investigasyon ng NBI na inutusan umano ni na Congressman Lebiste at dating Secretary Paras sa mga biktima para sabihing pinilit umano sila ni Executive Secretary Ralph Recto na makipagtalik at gumamit ng iligal na droga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa nais malaman ng NBI sa ipinatatawag na individual ay kung papaano at kung kailan pa naisagawa ang planong character assassination kay ES Recto. Well, we have to establish kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. Dagdag pa ng NBI chief, kung hindi sisipot ang dalawa sa kanilang tanggapan ay itutuloy na nila ang kanilang investigasyon base sa hawak nilang ebidensya. Anyway, there is already the admission and confession nung mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-imbento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ni Congressman Leandro Lebiste na kilala umano ni NBI Director Melvin Matibag ang kanilang pamilya kung kaya't nalalaman nito na hindi siya makapagsisinungaling. Dagdag pa ng batang kongresista na pinatatawad na niya si Director Matibag dahil alam niya na mayroon lang umanong nag-utos dito. Kaugnay naman nito, mariin namang kinundina ng Malacanang ang ulat ng umano'y sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Tulad ng paniniwala ng NBI, hindi rin isinasantabi ng palasyo na may iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan ang target ng ganitong uri ng character assassination. Pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin ito malaman. We're looking into it. But ang maliwanag ngayon si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na walang maapektuhang magsasaka sa pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Tugon ito ng palasyo sa aligasyon ni Senator Amy Marcos na may mga magsasakang maapektuhan sa pagtatayo ng nasabing AI Hub. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, panahon pa ng 2019 SEA Games ay natukoy na ang tinatawag na buildable areas sa New Clark City at ilang bahagi lamang nito ang iukupa ng Pax Silica Hub. Ayon sa opisyal, wala itong magiging epekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. So sa lugar na ito ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At meron naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So maliit lang po ang mauukupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto ito sa ating mga farmers. Hindi pasok sa period ng disbursements
ang ilang acknowledgement receipts o ARs na naipresent ng Office of the Vice President o OVP. Base yan sa findings ng dating State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit o COA. Bukod dito, wala ring opisyal na resibo ang mga mesa, upuan at mga gamot na binili gamit ang confidential funds ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ano ba ang detalye ng findings ng dating State Auditor ng COA sa mga resibong isinumite ng OVP para sa confidential funds noong last quarter ng 2022? June, labas sa covered period ng paggastos ng confidential funds noong December 2022. Wala ring kaakibat na ebidensyang magpapatunay na tagumpay yung paggamit ng confidential funds sa information gathering at surveillance activities na kabilang sa mga requirement ng Joint Memorandum Circular 2015-01 ng Commission on Audit at ng Department of Budget and Management. Ilan lamang yan sa mga observation ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO na si Roderick Mawil, ang ikatlong testigo ng prosekusyon para sa Article of Impeachment ng Confidential Funds Misuse, Misappropriation at Irregular Liquidation sa ikalabing isang araw yan ng impeachment trial kay Vice President Duterte. Ilang acknowledgement receipts o ARs na pinaggamitan ng confidential funds ng Office of the Vice President noong last quarter ng 2022 ang ipresenta ng House Prosecution Team sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Gayunman, ilan sa mga pinuna ng dating State Auditor ng COA ICFAO na si Roderick Wamil ang petsa sa ilang ARs na labas sa covered period ng cash advance ng December 21 to 31, 2022. Kabilang narito ang isang resibong nakapangalan sa isang Renan Piatos na tumanggap ng 110,000 pesos para sa purchase of information, subalit may petsang December 27, 2023. Gayun din ang resibong nakapangalan sa isang Miko P. Harina sa halagang 295,000 pesos para sa payment of purchase supplies na may petsang December 31, 2023. Isa pang halimbawa nito ay ang resibong nakapangalan sa isang Andilim na binayaran ng 50,000 pesos para sa purchase of information noong December 21, 2023. Sa ginawang computation ni Wamil, umabot sa 25 million pesos ang halaga ng mga resibong labas sa covered period ng confidential funds ng OVP para sa last quarter ng 2022. With the permission of Council, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement ng confidential fund, Mr. Wamil, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, Council. 12 months na hindi pasok. 2023. Pinuna rin ni dating COA State Auditor Wamil ang mga resibong walang petsa o undated na nagkakahalaga naman ng 3.2 million pesos. Bukod dito, tumestigo rin si Wamil sa kawalan naman ng opisyal na resibo sa mga biniling tables, chairs, medicines gamit ang OVP confidential funds noong December 2022. Wala ring attached documents sa payment of rewards na nagpapatunay ng tagumpay sa information gathering o surveillance activities. Labagaan niya ito sa Joint Circular 2015-01 ng COA at DBM kaugnay ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Tinangkang tutulan ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa ang sagot ng testigo. So based on the acknowledgement receipts na sinamit po, nagkaroon sila ng payment of rewards in cash, in medicine, and in various goods. At lahat po nung kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. Meron po silang binili na medicines and various goods which were given as rewards. Yung kanilang binili na supplies, yung binili nila na tables and chairs and desktop printers and computers. Pero yung supporting document lang po nun ay acknowledgement receipt instead of official receipts or sales invoices. Yung hardware stores na pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop,
Hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Your Honor. With the permission of counsel for the panel of prosecutors, yes, what is the pleasure of Your the Honor, counsel? may we move to strike out the responses of the witness to those questions as he's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drugstores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor. The witness is competent to testify as to how he evaluated the submissions and the response letters given by the Office of the Vice President in relation to the AOMC issued that were all based on JMC number 15-01. Pinuna rin ng dating state auditor na lumagpas sa 125 million pesos ang halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President para sa fourth quarter ng 2022 nang kwentahin nito ang total amount ng acknowledgement receipts. Nagkakahalaga ito ng 150,000 pesos. Ang mga observation na ito nakalagay sa Notice of Suspension na issued ng COA-ICFAO laban sa Office of the Vice President. Number 5 po dun sa Notice of Suspension, katulad po nung sinabi ko kanina, yung total expenses nila based on the acknowledgement receipts ay umabot ng 125,150,000 which is 150,000 in excess po doon sa kanilang total expenses based on the accomplishment report na 125 million pesos. Sa dami ng acknowledgement receipts na bumibilang sa 845, kaugnay ng December 2022 confidential funds ng OVP, presenta ng prosecution team na gamitin na lamang bilang ebidensya ang summary o tabulation ni Wamil. Hindi tumutol dito ang defense team pero nagpahayag ng plano nitong itest ang accuracy sa tamang panahon. June, sa ika-12 araw ng impeachment trial kay VP Duterte, bukas ay ipagpapatuloy ng prosekusyon yung direct examination kay Wamil. Tututok naman ito sa ginawa nitong audit sa confidential funds ng Office of the Vice President mula first quarter hanggang third quarter ng 2023. Samantala, pinagbigyan naman ng Senate Impeachment Court yung kahilingan ng ilang banking institutions ng 10 araw na karagdagang araw para maisumite yung kinakailangang karagdagang bank records ni Vice President Duterte at si Attorney Manasseh Carpio, ang asawa ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Hindi na naniniwala si United States President Donald Trump sa pahayag ng Iran na muling pakikipag-usap kahit na muling magharap sa negotiating table ang magkabilang panig. Ayon sa US leader, kung hindi lang dahil sa pakiusap ng mga kaalyado nilang bansa sa gitnang silangan, itutuloy niya ang malawakang pag-atake laban sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Says to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We're all set to go. It's about at this time right now. It would have been a massive attack. We're all set to go. But when the allies asked to call it off, Kinansela ni United States President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa Iran sa pakiusap umano ng ilang bansa sa gitnang silangan at ng Iran mismo. Ayon sa US leader, ayaw na sana niyang maniwala sa sasabihin pa ng Iran. Subalit mismong ang mga kaalyado nila sa Gulf States ang nagparating sa kanya ng isang kasunduan patungkol sa Strait of Hormuz ang isinasapinal na. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day, the 5 missiles were shot. We knocked them down, but we were in the midst of a negotiation. Sinabi pa ni Trump na ginagalit lang aniya siya ng Iran sa pabago-bago nitong pahayag at madalas na pagtanggi sa nilalaman ng napag-usapan, partikular ang patungkol sa nuclear program nito. Then they'll go out and I'll say they discussed nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear.
And I said, why did they say that? All they do is make me angry. You know, you just make me angry. Ayon kay Trump, muling magsisimula ang negosasyon sa Lunes ng hapon, araw sa Amerika. Walang pahayag ng pagsang-ayon o pagtanggi ang Iran kaugnay ng nakatakdang pag-uusap. Subalit base sa ulat, nitong nakaraang linggo ay nagsagawa ng pagpupulong ang gabinete ng Iranian government sa pangunguna ni President Masoud Pezeshkian. Isa sa natalakay ang patungkol sa umano'y kasunduan ng Iran at Oman kaugnay ng Strait of Hormuz. Sa kanyang pahayag, sinabi ni President Pezeshkian na marapat na unahin sa ngayon ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan na lubhang naapektuhan ng gyera. Binigyang diin ito na dapat magkakaisa ang gobyerno, ang militar at ang negotiating team upang mapanatili ang tiwala ng publiko at ang pagkakaisa bilang isang bansa ang aniya ay susi upang manalo sa anumang laban. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasang tinawag ni United States Secretary of State Marco Rubio na illegitimate court ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa US official, hindi dapat masanay ang ICC na basta na lang kukunin ang isang mamamayan o leader ng isang bansa para dalhin sa The Hague. Magiging problema aniya ito lalo't mailalagay nito sa peligro ang kalayaan ng kahit na sino, kasama na ang kanilang mga sundalo na kasama sa pakikipagdigmaan. Dagdag pa ni Secretary Rubio, tinangka nilang kausapin ng ICC upang ayusin ang kanilang sistema, subalit tumanggi ang mga miyembro nito. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. Pabiro namang nilinaw ni United States President Donald Trump na hindi siya kasama sa sinasabi ni Rubio dahil walang arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Ang ipinagtatanggol aniya ni Secretary Rubio ay si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na may arrest warrant ang ICC. Bagaman hindi inaalis ng US leader na siya man ay posibleng ipaaresto rin ng ICC bunsod ng gera nito sa Iran. By the way, there's no information that they're after me. It could happen, but there is no indication that I'm one of them at this moment. Well, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in uniform. But they'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel. Tumitindi ang gera ngayon sa Black Sea matapos ang palitan ng pag-atake ng Russia at Ukraine sa mga commercial tankers na naglalayag doon. Bunsod nito, lalo pang nanawagan ng air defense ang Ukraine ngayong nasa alanganin ang lisensya nito mula sa Amerika ng paggawa ng sariling Patriot missile interceptors. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Tinamaan ng dalawang Sea drones ng Ukraine ang isang malaking oil tanker ng Russia na MT Yanina na naglalayag sa Black Sea. Kasunod nito, tinamaan rin ang isa pang barko ng umano'y shadow fleet ng Russia na Borda. Kinumpirma ito ni Ukraine President Volodymyr Zelensky at ng mismong may-ari ng Russian container company na Rosatom. Ayon kay Rosatom CEO Alexei Likachev, ligtas ang 17 crew ng nasabing barko. Kasabay nito, 3 planta ng langis sa Russia sa Bashkortostan ang inatake rin ng Ukraine sa kampanya nitong pilayan ang depensa ng Russia laban sa kanila. Ayon kay Zelensky, ang kanilang pag-atake ay upang dagdagan ang pressure sa Russia para pumayag na itong itigil ang gyera. Sinagot lang anya nila ang ginagawang pag-atake ng Russia sa kanilang mga sibilyan sa Kiev. Kasabay ng pag-atake ng Ukraine sa nasabing barko sa Black Sea, nagpaulan naman ng ballistic missiles at drones ang Russia sa ilang residential area sa central Ukraine. Nasira sa nasabing pag-atake ang ilang ambulansya at maging ang mga embahada ng ibang bansa ay napinsala rin.
Dahil dito, muling nanawagan si Zelensky sa mga kaalyado nito na pagbigyan ang kanilang pakiusap ng karagdagang depensa, lalo na ang Patriot Missile Defense System. Giit nito, kailangang gamitin ang nasabing mga armas sa pagprotekta ng buhay, hindi para iimbak lang dahil habang tumatagal aniya, mas maraming sibilyan na ang namamatay sa agresyon ng Russia. Ракети для Петріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою це можливість Росії вбивати наших людей. Taliwas sa nauna niyang pahayag, itinanggi ni United States President Donald Trump ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine upang gumawa ng Patriot missiles. Ayon kay Trump, kailangan nilang mag-ingat dahil kung mapapasakamay ng iba ang nasabing teknolohiya ng Amerika ay posibleng magamit ito laban sa kanila. I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, we guard that. We have the greatest military in the world, but we have the greatest weapons in the world. Ang Patriot Interceptor System ay eksklusibong pag-aari ng United States Army at ilang bansa lamang ang pinayagang ito ay i-reproduce, ang Germany at Japan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 600 mga bahay at istruktura na ang natupok ng malawakang wildfire sa Spokane County sa Washington, D.C. sa Amerika. Nagsimula ang sunog araw ng Linggo sa US August 2. Ayon sa mga otoridad, ang malakas na hangin ang dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Nagdeklara na ng local emergency si Washington Governor Bob Ferguson at pinakilos na ang National Guard upang tumulong sa operasyon. Patuloy naman sa pagdating sa Spokane Convention Center ang mga nagsilikas. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Humarap si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa mga manggagawa na nagsagawa ng kilos protesta sa tanggapan ng DOLE kanina. Kauna ito na inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court na pumigil sa pagpapatupad ng dagdag na arawang sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hinarang ng pulisya ang hanay ng mga manggagawa na sumugod sa Pasig Regional Trial Court upang ipanawagan ang agad na pagbasura sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa gitna ng tensyon sa labas ng korte, iginiit ng mga labor groups na layon lang nila na makapaghain ng petisyon at marinig ang kanilang panig sa usapin. Hindi naman nagtagal ay nakapasok rin ng ilang mga kinatawan mula sa sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at Trade Union Congress of the Philippines upang ihain ang kanilang petisyon. Sa ngayon, hindi muna pinayagan ng hukuman na makilahok ang labor group sa pagdinig ng petisyon kaugnay ng wage hike dahil umano sa mga umiiral na panuntunan ng korte. They said na according to their own rules, they need 5 days pagkatapos namin mag-submit ng aming motion. And then they will ask for yung comments ng mga parties involved, no, tungkol sa participation namin. So that's why they needed 5 days, no. But just the same, ang sinabi na nakapagsalita naman ang aming lawyer, no, where we said that we really feel na ito ay kailangang ma-lift na as soon as possible. Sa inihaing motion to intervene ng labor groups sa Pasig RTC,
Hiniling nilang makasali sa kaso upang maiparating ang kanilang panig na anilay direktang apektado ng desisyong pagpapahinto sa implementasyon ng NCR Wage Order No. 27. Iginiit din nila na walang jurisdiksyon ng RTC sa usapin ng wage order dahil may nakalaang proseso sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin nila na ipinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang pag-issue ng TRO o injunction laban sa proceedings ng wage boards, kaya hiniling naman nila na i-lift o i-dissolve ang TRO. Samantala, kaninang umaga sinabayan din ng iba pang grupo ng kilos protesta ng mga manggagawa ang flag-raising ceremony ng Department of Labor and Employment. Tandaan niyo po, kung sino man ang magrarally dyan sa labas, pakikinggan ko. Bababaan ko, kakausapin ko. Kaya naman matapos ang naging talumpati ng kalihim, bumaba ito at nakipagdialogo sa mga manggagawa na nasa labas ng tanggapan ng DOLE. Ganito, kaysa maniwala kayo sa mga interview, magkakaharap tayo ngayon, ito yung pakinggan nyo. Pinaglalabo, ito sabi ko nga, kalma lang kayo. Ito, pinapataas ko pa yung tulo. Sabi ganito. Tingnan natin kung anong mangyari ngayon. Alas 9 nag-hearing, 10 minutes na. 10 minutes na. Brad. Pwede ko ba ipagpatuloy? Yung mga interview kasi yung iba pinuputol, yung iba social media, pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Ang sabi ko daw po ay re-respetohin ninyo ang proseso ng criminal trial court. Re-respetohin natin bilang officer of the court. Pero maliwanag ko walang jurisdiction ng ay, yun na nga lalabas sa hearing. Hindi naman ako yung para mag-decide na... Pero dapat din po may public statement kayo. Ito na public. Walang jurisdiction. Ulitin ko. Si judge ang dapat magpaliwanag kung paano niya binayolate yung section 126. Jurisdictional issue. Constitution pa din pinaliwanag ko kanina. Article 13, section 3. Tapos na siguro. Narinig na, ang dami na nagtitindig. Pero kung illegal po yung decision, pwede mo ituloy natin ang reaching list na 85 kasi wala ko siyang jurisdiction. Ibang usapin na yan. Nagtetrad na tayo sa jurisdictional grounds. Usaping abogado, usaping hukuman. Kaugnay ito, sinabi naman ng palasyo na may inihanda itong hakbang para ipagtanggol ang implementasyon ng NCR Wage Order No. 27. Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, handa ang Office of the Solicitor General na humarap sa legal na proseso upang ipaglaban ang wage order para sa aumento sa arawang kita para sa mga manggagawa sa NCR. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. 73 centavos kada litro ang ibababa ng presyo ng gasolina, habang 60 centavos naman ang ibababa ng kada litro ng diesel. Kasabay nito, bababawasan rin ang presyo ng kerosene ng 2 pesos and 9 centavos bawat litro ayon sa ahensya. I know that many of you are still feeling the weight of the past week's increases, but every rollback matters. It means a little more room in the family budget, a little less pressure on our drivers, farmers, and small businesses. Wala pang naitatalang election-related incidents ang Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM mula nang umira ang election period noong July 16. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., maagap nilang naipatupad ang mga security measure sa BARM gaya ng gun ban. 12 individual na ang naaresto dahil sa paglabag. We have 42 days left. So far, naglatag na tayo, ini-implement na natin ang security operations. Okay? And as of now, there are no recorded election-related incident in the area of Barn.
Idaraos ang BARM elections sa September 14 sa mga lugar ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Cotabato City. Nasa 10,000 pulis ang nakatakdang i-deploy para sa seguridad ng halalan. Bumuo na rin ang PNP ng Special Electoral Board sakaling kailanganin ang serbisyo ng pulis sa araw ng eleksyon. Mataas pa rin ang tubig baha sa ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa epekto ng Bagyong Luis na kasabay ng high tide. Samantala, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa bayan ng Consolacion, Cebu habang iniimbestigahan ang umano'y banta sa seguridad na kumakalat sa social media. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, patuloy ang pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa epekto ng Bagyong Luis na sinabayan pa ng high tide. Sa mga larawang kuha mula sa mga residente, makikita ang pagtaas ng tubig sa mga kalsada sa barangay Mayumbo at Tapuac, bunsod ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at high tide. Patuloy namang pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mga bahaing lugar na manatiling alerto at subaybayan ang mga abiso ng mga lokal na otoridad habang nararanasan ang masamang lagay ng panahon. At sa Visayas, suspindido ang klase sa ilang paaralan sa Consolacion, Cebu simula ngayong araw. Ayon sa opisyal na pahayag ng Municipal Government ng Consolacion at batay sa pakikipag-ugnayan sa Consolacion Municipal Police Station, Department of Education at iba pang security agencies, gumagawa na sila ng hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani ng mga paaralan. Suspindido ang face-to-face classes simula ngayong August 3 sa mga paaralan ng Consolacion National High School, San Narciso School, Tayod National High School at Tayod Elementary School, Tolo-Tolo National High School at Tolo-Tolo Elementary School. Gayon din ang Tugbungan National High School at Tugbungan Elementary School. Pansamantala ring ililipat sa modular o iba pang alternative learning modalities ang mga apektadong paaralan upang magpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Nag-deploy din ng karagdagang pulis at SWAT personnel sa mga paaralan habang isinasagawa ang imbestigasyon sa pinagmulan ng kumakalat na social media post. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at agad ipaabot sa mga otoridad ang anumang kapanipaniwalang impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahain na sa Kamara ang ilang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss charge at value-added tax sa bill ng kuryente ng mga consumer. Samantala, binatikos naman ng isang mambabatas ang umano'y pagsingil ng Meralco sa unrecovered charges sa mga consumers. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Isang linggo matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung saan pinalakpakan ang sinabi nitong panahon na upang alisin ang systems loss charges sa mga consumer sa kuryente, mayroon ang mga kongresista na naghain sa Kamara ng mga panukalang batas alinsunod sa panawagan ng Pangulo. Inihain ni na House Speaker at Isabela Representative Faustino Boji III at Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 10430 o Systems Loss Charge Abolition Act. Layo nitong amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 at tanggalin na ang systems loss bilang separate component ng electricity bill. Maging si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro, naghain rin ng hiway na panukalang batas. Ang House Bill No. 10461 o ang Electricity Consumer Systems Loss Relief Act of 2026. Ipinagbabawal naman rito ang paniningil ng mga distribution utility
at electric cooperative ng system loss, maging ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa kuryenteng hindi naman nagamit ng mga consumer. Samantala nitong July 31, inutusan na rin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng kabuuang 9.5 billion pesos sa mga customer na magsisimula sa susunod na billing cycle. Ito'y dahil sa sobrang nakolektang singil sa kuryente noong 2025. Katumbas ito ng nasa 0.3449 centavos kada kilowatt hour na ibabawas sa bill ng mga customer sa loob ng 6 na buwan. Hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin ng mga Pilipino. Unti-unti nang natutupad. Tinatayang aabot sa higit 8 million customers ng kumpanya ang inaasahan na makikinabang sa nasabing refund. Ngunit kasunod ng 9.51 billion pesos na ipinag-utos na refund, pinayagan ng ERC na kunin pabalik ng Meralco ang 8.71 billion pesos na unrecovered generation, transmission, system loss at iba pang charges mula sa mga consumer taong 2011 hanggang 2022. Batay sa ruling, papatak na magkakaroon ng dagdag singil na 0.08 centavos kada kilowatt hour dahil 3 taong babawiin ang nasabing charges. Ngunit ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, nawawala ng saysay ang naunang refund kung mababawi rin naman ito sa unti-unting paniningil ng Meralco. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang pagsama ng system loss under recoveries sa mga pinayagang kolektahin sa kabila ng pahayag ng Pangulo na hindi na dapat ipapasan sa mga consumer ang system loss charges. Bunsod nito, nananawagan ng kongresista sa Kongreso na agarang isulong ang mga nakabingbing panukalang batas na mag-aalis sa system loss charges sa electric bills ng mga consumer. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dagdag nakita sa mga electric cooperative ang ipinapataw na system loss ayon sa Department of Energy. Sa ngayon, bumuo na ng isang task force ang ahensya upang tukuyin kung paano maalis ang system loss sa electricity bill. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang system loss na binabayad ng consumer natin is not payment na kita ng electric co-op or Meralco or any distribution utility. Ibinabayad lang ng mga distribution utilities at mga electric cooperatives sa gastos sa generation at distribution ng kuryente ang system loss na ipinapataw sa mga customer. Ito ang nais bigyang linaw ng Department of Energy kaugnay sa nosyon o haka-haka na nagiging kita ng mga distribution utilities at electric cooperatives ang system loss na nais ng alisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang simpleng diagram na ipresenta ni Energy Secretary Sharon Garin sa online media conference kanina, ipinakita nito kung paano nababawasan ang supply ng kuryente mula sa planta patungo sa mga kabahayan. Sa kanyang halimbawa, kung ang generation ng kuryente ay umaabot ng 100 kWh, pagdaan nito sa distribusyon ay mababawasan na ito kung saan naabot na lang sa 95 kWh ang dadating sa mga household consumers. Ilan sa mga factor nito ay kung luma ang mga gamit na kable ng mga distribution utilities o mga electric cooperatives. Gayon din ang illegal load o yung mga tinatawag na jumper, kung saan ninanakaw ang supply ng kuryente sa mga kable na hindi dadaan sa metro. Lahat ng ito ay nagiging system loss na siyang sinisingil sa mga customer ng kuryente. Alam niyo po kung nanakaw kayo ng kuryente, mga kapitbahay niyo yung nagbabayad ng iba dyan or na-charge po sa iba po na talagang diligently paying for their electricity. Yung iba po na di kasi minsan kasi hindi na-detect din na meron pala nag-jumper dyan or meron nag-tap na illegally. So, nako-consider siyang system loss. Sa ngayon, meron ng task force ang Energy Department para tukuyin kung paano maaalis ang system loss sa distribusyon ng kuryente. What we are tackling now with all the agencies, especially the ERC, NEA, and all the private distribution utilities, paano natin mawawala
tatanggalin or i-minimize yung technical loss. Kinakausap niya ng DOE ang mga electric cooperatives ng bukod kaysa sa mga pribadong distribution companies upang malaman kung ano ang kanilang magkaibang pananaw sa pag-aalis ng system loss. Ayon kay Secretary Garin, kailangan pa ng panahon upang magkatotoo ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan ayusin lahat na linya. May iba kasi mga lalo kung luma, then the friction is bigger, so the losses are bigger. So kailangan ayusin siya. But it takes time because this all cost money. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga sospek sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa Philippine National Police, 6 ang nasa likod ng pamamaslang sa vlogger. 3 sa mga ito ang nahuli na ng mga otoridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We're able to unmask and or name six culprits and or 6 personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these 6, 5 were named and the 3 were arrested and or in custody. Hindi lamang 2 suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa pambansang pulisya, 6 ang suspect na natukoy nila sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman, habang 3 pa ang patuloy na pinaghahanap. Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manolito. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation. Sinabi pa ni Brigadier General Capili na nasa mahigit sa 200,000 piso ang ibinayad sa mga suspect para paslangin ang vlogger. Bukod sa pagkakaaresto sa 2 suspect, nakumpiska na rin ng mga otoridad ang baril na ginamit sa pamamaslang, kung saan natukoy ng mga otoridad na 10 beses na itong nagamit sa mga naunang krimen. In Bulacan, Nueva Ecija, Quezon City, Caloocan, Malabon. Some are shooting and some are a robbery incident. Meron nga 2016 pa eh. 2016 or 2015. Because ito ay known to be involved in our security in a drug lord or HBI in Iloilo. Lumalabas din sa nagpapatuloy na investigasyon na personal na alitan at utang ang motibo sa krimen. Bagamat may hinahanap pang 3 suspect kabilang ang mastermind, itinuturing ng SOV ng PNP ang naturang krimen matapos na masampahan ng karampatang kaso ang mga suspect. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alas 5:30 ng hapon kanina, naglandfall na ang sentro ng Bagyong Luis sa Maconacon, Isabela. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion of Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora, kung saan nararanasan ang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa mga susunod na araw naman, ayon sa ahensya, inaasahang kukurbada ang direksyon ng bagyo dahil sa impluwensya ng isang typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, asahan na paglakas ng hanging habagat sa mga susunod na araw na tiyak magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa.
Nilapatan ng agarang lunas ng UNTV News and Rescue ang isang babaeng rider matapos maaksidente at mawala ng malay nang mag-overshoot sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Cabancalan City, Negros Occidental. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Lizelle Nael. Isang 30 anyos na babae ang nadatnang nakadapa sa gilid ng kalsada habang nagro-roving duty ang UNTV News and Rescue Team sa Achilles Zyco Highway, Buri Street, Barangay 4, Cabancalan City. Napag-alaman na nag-overshoot ito sa kurbada at nabangga sa gutter. Ayon sa mga nakakita, mabilis ang patakbo nito ng kanyang motorsiklo. Nagtamo ng mga hiwa sa kanyang mukha. Inassess po natin ang pasyente at nakita po natin meron po siyang swelling sa kanang bahagi ng kanyang mukha at kaliwa. Wala ka na mas-hospital ha? Wala ka na mas-hospital? Oo, naksidente ka. Naksidente ka si Bong, wala ka na mas-hospital ha? Nawalan rin ng malay ang pasyente ng halos 5 minuto at nang magkamalay habang kinakausap ng responder ay hindi alam ang oras, lugar at pangyayari. Agad namang nagsagawa ng assessment ang team at inilagay sa backboard ang pasyente upang maisakay sa rescue vehicle. Habang nasa biyahe papuntang hospital ay patuloy na binantayan ang vital signs at sinuri ang kalagayan ng pasyente. Nilinis ng team ang mga sugat ng pasyente at naglagay din ng cold compress sa namaganitong mukha. Ang pasyente po ay wala pong kasamang mga kumpanyon, kaya po in-advise po natin na magpadala po siya sa ospital. Pumayag naman po ang pasyente at na-endorso po natin ng maayos. Agad din itong naisugod sa Lorenzo de Zyco District Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kasama ang Negros Occidental News and Rescue Team, Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marami nagsasabi na huwag ka daw uminom ng tubig habang kumakain dahil baka hindi ka daw masyadong matunawan. Teka lang, totoo nga ba yun? Halimbawa, kumain ka ng kanin at napainom ka ng isang basong tubig. May masama ba agad na mangyayari? Ang sagot ay wala naman sa karamihan ng malulusog na tao. Ang tiyan natin ay hindi basta-basta nawawala ng kakayahang tunawin ng pagkain dahil lang sa pag-inom ng tubig. Patuloy pa rin itong gumagawa ng sapat na acid at digestive enzymes. Sa katunayan, ang tubig ay maaari pang makatulong sa pagnguya, paglunok at maayos na pagdaan ng pagkain sa tiyan. Pero hindi rin ibig sabihin na mas marami, mas mabuti. Kung iinom ka ng sobrang dami habang kumakain, maaari kang makaramdam ng kabusugan, kabag o hindi ka komportable. Sa madaling salita, ang pag-inom ng tubig habang kumakain ay okay lang para sa karamihan ng tao. Ang mas mahalaga, kumain ng dahan-dahan, nguyain ng mabuti ang pagkain at huwag sosobra sa anumang bagay. Ikaw, umiinom ka ba ng tubig habang kumakain o pagkatapos kumain? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Cornelio Estrella, Cesar Bestre at Emma Bisera. Gayun din kay Apple Carnice, Ramon Mahinay at Arthur Barela. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel.
Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit 34 at 18 na nagsasabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.